Nang mabuntis ang isang 75 taong gulang na babae, lahat ay nagulantang. Lahat sila ay nagtataka kung papaano ito nangyari, hanggang sa tignan nga ng maigi ng isang nurse ang matanda. At dito ay napagtanto niya ang isang nakakapangilabot na bagay. Sa nagdaang isang linggo, ang matandang babae na si Eve na nasa 75 taong gulang na ay nagkakaroon ng matinding pagsusuka. Lahat ng mga gamot na ibinigay sa kanya ay hindi naman umeepekto dahil patuloy lamang na lumalabas ang mga sintomas at patuloy nga lamang itong lumalala. Kaya naman doon napagtanto ni Eve na kinakailangan niya ng magpatingin sa isang espesyalista. At sa kanyang pagkasorpresa nga, matapos magsagawa ng ilang mga test sa kanya, ibinalita nila kay Eve na nagdadalang tao ang babae. Maging ang mga doktor ay totoong nagulat din dahil sa hindi nila inaasahang revelasyon na malalaman. Dahil talaga namang sa ganitong edad ay malabo nang mabuntis ang kahit na sinong babae. Lalo na't matagal ng menopause ang mga matatandang katulad ni Eve kapag sumapit na sila sa ganitong edad. Habang naglalakad si Eve palabas ng ospital, ang kanyang utak ay punong-puno ng napakaraming mga bagay. Ramdam niya nga rin ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. Paano kayang magre-react ang kanyang mga kamag-anak, maging ang kanyang mga kapitbahay sa balitang ito? Ano na lamang kaya ang iisipin nila sa matandang babae? Sobrang nababalisa ang babaeng si Eve habang namumugto na ang mga luha sa kanyang mata. At sa saglitang pagkakataon nga, kinasuklaman ng babae ang kanyang buhay. Sobrang dami na kasing problema ang kinakaharap ng babae. At ngayon nga, nalaman niya pang buntis siya. Ano pa kayang mas masamang pwedeng mangyari sa kanya? Kung buhay lang sana si Daniel, yung asawa ko, siguradong alam niya yung gagawin ko sa mga pagkakataong ito. Wika ni Eve na desperado nang iniisip ang kanyang asawa. Dahil alam niya naman kung gaano kalaking tulong si Daniel ang namayapa niyang asawa sa lahat ng kanyang mga nagiging problema. Pasensya ka na talaga, Daniel. Pasensya ka na talaga. Bulong pa ni Eve habang kinakausap ang kanyang sarili. Noong nasa 20 taong gulang pa lamang si Eve, doon niya nakilala ang lalaking si Daniel. Isang kasamahan niya sa trabaho ang lalaki, na kung saan mabilis nga siyang nagustuhan ni Daniel dahil sa pinapakitang determinasyon ng babae sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Kaya naman hindi na nga nagsayang pa ng oras si Daniel. Agad niyang kinilala ang babae, kung saan ang sinimulan nilang relasyon ay unti-unti na ngang lumalalim. Hindi nga naglaon, tuluyan na silang na-in-love at nahulog sa isa't isa. Ilang mga taon nang makalipas, kinasal ang mag-asawa. Umaasa na makakabuo rin sila ng sarili nilang pamilya. Gusto nilang magpalaki ng mga bata. Nasisiguraduhin nilang magiging isang tapat, determinado, masipag at mabuting tao katulad nila. Ngunit ang kanilang mga naging ekspektasyon ay unti-unting nawala. Matapos kasi ang 3 taon ng pagsubok nila na magkaroon ng anak, ni senyales ng pagbubuntis ay hindi naramdaman o naranasan ng babaeng si Eve. 2 taon pa ang makalipas. Tuluyan nang nasirang tiwala ni Eve na magkakaanak pa sila. Ngunit patuloy namang pinapalakas ng asawa niyang si Daniel ang kanyang kalooban. Gayunpaman, habang patuloy na dumadaan ang mga panahon, maging ang pag-asa at determinasyon ni Daniel na magkakaanak sila ay unti-unti na ring nawala. Bawat mga gabing lumilipas, bigla na lamang magigising ang lalaki sa tunog ng umiiyak na asawa niyang si Eve. At wala nga siyang ibang magawa kundi lapitan lamang ito at yakapin ng mahigpit nang hindi nagsasalita ng kahit na ano. Tila ba walang sapat na salita na pwede niyang sabihin upang mapagaan ang kalooban ng babaeng asawa niya. Dahil sa tagal ba naman nilang umaasa na magkakaanak pa sila, siguradong hindi na maniniwala si Eve sa lahat ng pagpapalakas na sasabihin ni Daniel sa kanya. Makalipas pa ang 7 taon, bigla na lamang nakaranas ang babaeng si Eve ng mga nakakagulat na senyales. Bigla na lamang kasi siyang nakakaramdam ng cravings o paglilihi sa mga pagkain, na kung saan ay nagwawala nga siya hanggat hindi niya nakukuha ang pagkain na gusto niyang kainin. Dito ay nagsimula na nga rin siyang magsuka, at nang sabihin niya ito sa kanyang asawa, nagbigay ito ng suggestion na patignan muna nila ito sa doktor. At nang pumunta na nga sila sa ospital, nakatanggap sila ng isang napakagandang balita. Si Eve ay tuluyan na ngang nagdadalang tao
at siya ay 2 linggo ng buntis. Napasigaw si Eve sa sobrang saya habang inaanunsyo ng doktor sa kanila ang magandang balita nang may ngiti sa kanyang muka. Mabilis niyang niyakap ang kanyang asawa at nagsimulang umiyak sa dibdib nito. Nasa tabi niya lang din naman si Daniel na nagiging kabahagi niya sa kasiyahang nararamdaman niya. Ngayon nga ay tuluyan na silang magiging magulang, kaya naman ginawa nila ang lahat ng preparasyon para sa nalalapit na pagdating ng kanilang anak. At matapos ang ilang mga testing na ginawa kay Eve, napag-alaman nila na ang sanggol na daladala niya ay isang batang babae. Kaya naman bumili sila ng mga pambabaing bagay para masiguradong magiging komportable ang paparating nilang anak. Talaga namang wala nang makakapigil pa sa mag-asawang ito para maalagaan at mahalin ang kauna-unahang pinakamalaking biyaya na pwede nilang matanggap sa kanilang buhay. Hindi rin naman nagkulang ang lalaking si Daniel para magpakita ng suporta sa kanyang asawa na kung saan ay lagi nga itong present sa bawat mga appointment sa doktor ng babae. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kanilang pinakahinihintay. Pumasok na si Eve sa delivery room ng hospital. Punong-puno siya ng pag-asa na sa araw na iyon ay makakapiling at makikita niya na ang kanyang sanggol. Ngunit ang sandali ng kasiyahan para sa babae ay mabilis na mapapalitan ng pagluha at kalungkutan. Nang tuluyan na kasing mairay ng nanay ang kanyang anak, agad nilang nakita ang babaeng sanggol na mayroong isang napakalaking itim na balat sa kanyang noo na nagdulot para mag-alala ang lahat ng mga taong nasulyapan ang mukha ng bata. Unti-unti ngang nilamon ng takot ang puso ni Eve. Nag-aalala siya sa kung ano nga bang naging dahilan bakit nagkaroon na lamang ng ganito kalaking balat ang mukha ng kanyang panganay na anak. Pero sinubukan namang pagaanin ng mga nurse ang kanyang kalooban. Nangako sila na unti-unti rin namang mawawala ang balat na ito pagkalipas ng ilang mga araw. Ngunit sa kasamang palad, lumipas na ang ilang mga buwan. Pero ang balat ay paunti-unti lamang ding lumalaki. Kaya naman bumalik na naman sa doktor ang mag-asawa upang malaman kung ano nga bang pwede nilang magawa sa napakalaking balat na ito. Sa kasamang palad, sinabi ng doktor na wala silang magagawa tungkol dito at ang bata na pinangalanan nilang June ay kinakailangang mabuhay kasama ang malaking balat na ito sa kanyang paglaki. Talaga namang isa itong napakasakit na balita. Ngunit naniniwala pa rin naman ang mga magulang ng batang si John na magiging maayos din ang lahat. Kaya naman napagdesisyonan nila na palakihin si June na puno ng pagmamahal at hindi nga nila ipaparamdam sa bata na mayroong mali sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang batang si June bilang isang napakatahimik na bata. Hindi na rin nakapagtataka dahil lagi na lamang siyang tampulan ng tukso at pang-aasar ng kanyang mga kaibigan at kaeskwela dahil sa napakalaking balat sa kanyang noo na kung saan ay napakaraming ang pangungutyang pangalan ang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kaklase. Katulad na lamang ng pinakapangit na babae na may balat sa muka o kaya naman tinatawag din siya ng mga ito na mangkukulam. Halos marami nga sa kanila ay hindi alam kung ano ang aktwal na pangalan ng babae. Nang dahil sa mga pang-aasar na ito, tuluyan nang nasira ang tiwala ni June sa kanyang sarili. Pakiramdam niya isa siyang walang kwentang tao. At kasabay ng kanyang paglaki ay ang paglaki rin ng kalungkutan at depresyon na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Laging umuuwi si June mula sa paaralan na mayroong namumulang mga mata. At pagkatapos ay dederecho siya sa kanyang kwarto na dito niya nga ipagpapatuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi rin naman maiwasang mapansin ng mga magulang ni June ang nangyayari sa bata. Napapansin nila kung papaanong umiiwas ito na makisalamuha sa ibang mga tao. Kaya naman, sobra silang nag-alala. Lalong-lalo na ang kanyang nanay na si Eve. Ilang beses pa ngang sinubukan ng babaeng si Eve na makipag-usap sa kanyang anak. Ngunit ang lahat ng pagsubok niya ay napupunta lamang sa wala. Kaya naman, kinausap na ni Eve ang kanyang asawa tungkol sa pag-aalalang nararamdaman niya sa kanyang anak na ngayon ay sobrang nag-aalala na rin. Marami silang ginawang mga paraan upang sa gayon ay maibalik ni June ang kanyang nawalang tiwala sa kanyang sarili. Ngunit sa puntong ito ay mas lalo lamang lumalala at lumalayo ang bata sa kanila. Kaya naman napagdesisyonan na nilang dalhin ito sa mga therapy sessions. Maraming mga therapist ang tumingin sa kanya at sinubukang ayusin ang nararamdamang kalungkutan ng bata.
Ngunit ang lahat ng mga ito ay hindi nga nagtagumpay. Dahil sa tuwing nagkakaroon ng therapy session ng batang si Jun, ay uupo lamang siya sa upuan. Haharapin ng therapist nang hindi man lang siyang magsasalita kahit na isang salita. Sa katunayan kasi niyan, matagal nang sinukuan ni Jun ang kanyang sarili at wala na siyang nakikitang dahilan pa para paghilumin ng malaking sugat sa kanyang puso. Nang makita nga ng mga magulang niya na hindi naman epektibo ang mga therapy sessions nito, patuloy pa rin na sinusubukan ni Eve na kausapin ang kanyang anak hanggat maaari. Nilabanan ni Eve ang tila ba malalaking mga pader na nakaharang sa pagitan niya at ng kanyang anak. Ganito nakakalala ang sitwasyon ni Jun. Wala na siyang kahit na sinong gustong makausap o malapitan man lang. Kaya naman ang unang hakbang na ginawa ng babae ay hindi niya na pinapasakay ng school bus ang kanyang anak. Sa halip ay siya na mismo ang naghahatid sundo sa kanyang anak, papunta sa paaralan sa tuwing natatapos at pumapasok siya sa trabaho. At sa kalagitnaan ng paghahatid sundo ni Eve sa kanyang anak, sinusubukan niya na makipag-usap dito. Tinatanong niya kung kumusta ba ang naging araw niya sa paaralan, kung kumusta ba ang kanyang mga guro at mga kaklase. Ngunit maraming mga pagkakataon na hindi siya pinapakinggan ni Jun, at kung minsan pa nga ay malimig lamang ang mga sagutan nito. Napapansin na rin naman ni Eve na walang mga kaibigan si Jun. Sinubukan naman niyang tanungin ang kanyang anak tungkol sa mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan mo, nak, hindi mo ba nakakasama? Wala ka bang kaibigan sa school? Malumanay na pagtatanong niya. Pero katulad ng laging ginagawa ng bata, tumitingin lamang ito sa malayo na para bang iniiwasan ang kanyang mga katanungan. Doon ay naramdaman na nga ni Eve na siguradong may maling nangyayari sa paaralan ng kanyang anak. Kaya naman napagdesisyonan niya ng kontakin ang mga guro ni Jun. At dito ay sinumbong na nga rin ng advisor ng bata kung ano ang mga pang-aasar at mga pangalan na ginawa ng kanyang mga kaklase para siya ay kutsain. Pasensya na po kayo, Mrs. Sinubukan naman po namin na pigilan yung mga batang yun. Pero sa tuwing hindi na po kami nakatingin, sobrang kukulit nila. Hindi talaga maiwasan yung mga ginagawa nilang pangungutya at pang-aasar. Halos madurog ang puso ni Eve nang malaman kung gaano kasakit ang kinakaharap ng kanyang anak sa kanilang paaralan dahil sa kondisyon nito. Pero ano naman kasing magagawa ni Jun? Hindi niya naman kontrolado ang kanyang itsura. Binigay ito sa kanya nang wala siyang kamalay-malay. Kaya naman, hindi na nga nagsayang pa ng oras si Eve. Agad niyang pinatransfer si Jun papunta sa ibang eskwelahan. Sa kasamang palad, hindi pa rin ito naresolba ang problema dahil kahit na nasa ibang paaralan na si Jun, ay nagpatuloy pa rin ang pang-aasar sa kanya ng mga bata at naging mapag-isa pa rin ang batang si Jun. Tumungtong na nga sa ika-15 kaarawan ang babaeng si Jun at determinado si Eve na gumawa ng isang malaking selebrasyon para sa bata. Ang buong akala ni Jun ay magse-celebrate sila ng kanyang kaarawan katulad ng kanyang nakasanayan, na kung saan ay dadalhin lamang siya ng kanyang magulang sa mga espesyal na lugar at kakain sa masasarap na kainan. O di naman kaya ay manonood sila ng concert ng mga sikat na musician o manonood sila ng mga bagong labas na pelikula. Pwede rin namang mag-outing sila ng magkakasama. At pagkatapos, bibigyan siya ng magagandang mga regalo at sasabihin sa kanya kung gaano siya kamahal ng kanyang mga magulang sa araw na iyon. Sanay na ang batang si Jun sa lahat ng mga bagay na ito. Para sa kanya ay wala naman ng bago. Kaya naman umaasa siya na sa taong ito ay ganun na naman ang gagawin ng kanyang mga magulang. Isang uri ng selebrasyon na kabisadong-kabisado na niya. Ngunit walang kamalay-malay ang babae sa kung ano talaga ang inihandang plano ng mga magulang niya para sa taong ito sa kanya. Nang makauwi kasi siya galing paaralan, pagbukas niya ng pinto ay laking gulat niya nang makita ang napakagandang mga dekorasyon sa paligid. Ang mga larawan niya ay nakadikit sa mga pader na kung saan merong magagandang mga quotes ang nasa ilalim ng mga ito na nagsasabi kung gaano siya ka-espesyal na bata. Matapos niyang makitang napakagandang mga dekorasyon, ay biglang lumabas ang tatay niyang si Daniel na may hawak-hawak na cake sa kanyang kamay habang kumakanta ng maligayang kaarawan. Unti-unti namang nakisali si Eve sa pagkanta hanggang sa tuluyan na nga silang nagsamang tatlo sa gitna ng sala. Tumingin si Jun sa kanila ng puno ng pagkagulat at hindi nga maiwasang maiyak
hanggang sa unti-unti nang tumulo ang mga luha sa kanyang mata. Noong una, iniisip ng kanyang mga magulang na naging emosyonal lamang si Eve dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan niya ito. Pero inaasahan nila na mapapatalon si Jun o di naman kaya ay mapapasigaw dahil sa sayang kanyang nararamdaman. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari. Bigla na lamang kasing hinampas ni Jun ang hawak-hawak na cake ng kanyang tatay na nagdulot para umikot ito sa ere at tuluyang bumagsak sa sahig. At pagkatapos ay tumakbo ito ng mabilis sa kanyang kwarto. Nagkatinginan ng mga magulang niya sa isa't isa. Pareha silang nasorpresa at nagugulumihanan sa nangyari. Dito ay unti-unti na nga ring naubos ang pasensyang natitira sa katawan ni Daniel. Tila ba kahit anong gawin nila ay walang makakapagpasaya o magpapagaan sa kalooban ng anak nilang si Jun. At unti-unti na nga siyang naiinis at nauubusan ng pasensya dito. Pero ginawa naman ni Eve ang lahat ng kanyang makakaya para mapakalma ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Jun. Tatanungin ko siya kung ano bang maling nararamdaman niya. Matapos itong sabihin ni Eve ay dumiretso siya sa kwarto ng kanyang anak. Laking gulat niya na hindi naman nakalak ang kwarto ng bata. At nang subukan ngang kumatok ni Eve ay biglang bumukas ang pinto. Sobrang nakakagulat talaga ito para sa babae dahil ni minsan ay hindi pa iniiwan ni Jun na hindi nakakandado ang kanyang pinto. Pero sa uli ay gusto pa rin naman kasing respetuhin ng mga magulang niya ang privacy ng bata na hindi nga sila pumapasok sa kwarto nito nang walang permiso ng babae nilang anak. Dahan-dahang naglakad si Eve papasok sa kwarto at doon ay nakita niya ang nakabaluktot niyang anak na babae sa may sahig. Sa tabi ng kama nito habang umiiyak, mabilis na tinabayhan ni Eve ang kanyang anak at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Jun. Pero agad din namang tinanggal ni Jun ang pagkakahawak ng nanay niya sa kanya. Napasinghal ng malakas si Eve at dito ay sinimulan niya ng tanungin kung ano nga bang problema ni Jun sa pagkakataong ito. Bakit anak? Hindi mo ba nagustuhan yung hinanda naming cake sa'yo? O yung pinaplano naming party sa bahay? Gusto mo ba yung lagi lang nating ginagawa? Naaalis at kakain tayo sa labas? Yun ba yung gusto mo? Patuloy lamang na tinatanong ni Eve ang kanyang anak sa kung ano ang problema nito. Pero patuloy pa rin sa pag-iyak si Jun na para bang hindi niya naririnig ang mga sinasabi ng kanyang nanay. Hanggang sa bigla na lamang mapansin ni Eve ang isang nakadikit na papel sa tapat ng pader kung saan sila nakaupo. Dito ay napatigil siya sa kanyang pagsasalita. Sa papel na iyon ay merong nakasulat, ngunit hindi niya ito mabasa dahil medyo maliit. Kaya naman ay tumayo siya at dahan-dahan na naglakad papunta rito upang mas makita at mabasa kung ano ang nakasulat doon. Napansin niya na dinikit ng anak niya ang isang kapirasong papel sa pader. Kaya naman sinigurado niyang mababasa niya ito ng malinaw. At nang tuluyan niyang ang nabasa ito, hiniling ni Eve na sana ay nananaginip lamang siya. Ang nakasulat kasi sa papel ay mga katagang, "Ayaw na ayaw ko sa iyo, mama." Ang mga katagang ito ay 3 beses na isinulat ni Jun sa isang kapirasong papel na dinikit niya sa pader. Sobrang nagulat si Eve nang mabasa niya ito at nadurog ang kanyang buong pagkatao. Saan nga ba siya nagkamali? May mali ba siyang ginawa? O ano bang naging pagkukulang niya para maging ganito na lamang kalala ang galit ng anak niya sa kanya? Wala siyang maalalang dahilan o makitang rason kung bakit isusulat ng anak niya sa pader ang mga salitang ito, na tila ba ay laging gustong ipaalala ni Jun sa kanyang sarili na galit siya sa nanay niya, kaya naman dinikit niya ito sa may pader. Kaya naman, matapos niyang mabasa ito ay bumalik siya sa pagkakaupo sa tabi ng anak niya. Ang kanya ngayong sira-sira ng puso ay desperadong makakuha ng sagot sa kanyang mga katanungan. Anak, anong ibig mo sabihin na galit ka sa akin? Ano bang nagawa ko sa iyo? May hinahon na pagtatanong ng babae. Ngunit katulad kanina ay wala na namang isinasagot ang anak niya sa kanya. Jun, sagutin mo nga ako. Ano bang problema? Ngayon ay hindi na mapigilan ni Eve na sumigaw dahil na rin siguro na punong-puno na siya. Huwag mo nga ako sigawan, mama. Agad na sagot ni Jun sa kanya. At oo, galit ako sa iyo. Pero gusto mong malaman bakit? Kasi mama, walang mga taong may gusto sa akin.
Lahat ng mga nakakasalumuha ko sa labas hanggang sa paaralan, pinagtatawanan ako. Bakit ba kasing pinanganak mo ko nang may napakapangit na balat sa mukha ko? Kung hindi mo na lang sana akong pinanganak, edi sana hindi ko nararanasan tong mga sakit na nararanasan ko ngayon. Tapos, gusto mong ipagdiwang ko yung araw na pinakakinaiinisan ko? Mama, ayaw kong ipanganak sa mundong to. Pero bakit niyo pa ako binuhay? Sagot ng kanyang anak at bumalik ito mula sa pagkakayuko para ipagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Sobrang nakaramdam ng pagkakonsensya si Eve dahil sa sinabi ng kanyang anak. Pero wala na sigurong masasakit pa sa katotohanan na kahit ipinakita ni Daniel at ng asawa niyang si Daniel ang purong pagmamahal at pag-aalaga kay June sa loob ng 15 taon nitong buhay, ay tila ba wala lang itong epekto sa bata, na para bang sa kabila ng dapat ay pagpapasalamat, ay pagkasuklam ang ginanti ng bata sa kanila. Kaya naman ang pagkasuklam na ito ay tuluyang dumurog kay Eve habang dahan-dahan siyang naglalakad palabas ng kwarto ng kanyang anak nang walang sinasabing kahit na anong salita. Hindi niya na rin kayang pagaanin ang kanyang kalooban dahil maging ang kanyang puso ay durog na rin. Matapos ang araw na iyon, tila ba ay naging estranghero na si Eve at ang kanyang anak sa loob ng bahay. Maging si June ay punong-puno na rin sa attitude at pagkawalang modo na ipinapakita ni June sa kanila. Kaya naman maging siya ay hindi na nga gumawa pa ng anumang paraan para pagaanin ang kalooban ng kanyang anak. Pero bilang isang mapagmahal na nanay, nagpumilit pa rin naman si Eve. Sa kabila kasi ng sakit na nararamdaman niya sa ginawa ni June sa kanya, gusto niya pa rin ipakita ang kanyang pagmamahal bilang isang nanay rito. Kaya naman ang unang hakbang na naisip ni Eve para ipakita kay June kung gaano niya kamahal ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham, na kung sana ipinapadaan niya ang papel na ito sa ilalim ng pinto ng kwarto ng kanyang anak. Ngunit sa tuwing nakikita ito ni June, ni hindi man lang nga nito pinapansin ang sulat o binabasa man lang ang nakalagay rito. Sa halip ang gagawin niya ay pupunit-punitin niya ito sa maliliit na piraso at saka itatapon. Tumigil na nga rin ang babaeng si June na magsuot ng mga damit na iniregalo sa kanya ng kanyang nanay. Ang kanilang relasyon bilang isang mag-ina ay unti-unti na ngang lumalala hanggang sa dumating na nga ang araw na makagraduate na si June sa high school at makapasok na sa kolehiyo. Nang makapasok si June sa kolehiyo, sa kabila ng wala namang nang aasar sa kanya, ngunit hindi pa rin siya komportable sa mga tingin na ibinibigay sa kanya ng mga tao. At sa second year niya sa kolehiyo bilang isang 19 years old na babae, doon niya nakilala si Elvis, na naging matalik niyang kaibigan at hindi nga kalaunan ay naging kanyang kasintahan. Naging magkagrupo sila sa ilang mga proyekto nila sa klase. At dito, tuluyan silang naging sobrang lapit sa isa't isa. Laging ibinibigay ni Elvis ang kanyang buong atensyon sa babae upang masiguradong magiging komportable ito anuman ang kanyang ginagawa. Unti-unti na nga ring bumabalik ang tiwala ng babaeng si June sa kanyang sarili dahil lagi siyang pinupuri ng kanyang kasintahan. Ito hindi ako magsisinungaling. Pag sinabi ko to, totoong totoo to. Alam mo ba June, dahil sa balat mo sa muka, sobrang unique ng ganda mo. Yung tipong hindi mo siya makikita kung saan-saan lang. Sigurado akong yung mga nang-aasar sa'yo yung high school, pag nakita ka ngayon, siguradong gugustuhin ka na nun ligawan. At dahil nga sa pinapakitang pagmamahal ni Elvis sa babae, ay unti-unti na nga ring naghihilom ang mga sugat ni June mula sa kanyang nakaraan. Tuluyan na rin siyang nagkaroon ng confidence sa kanyang sarili. Naging maayos naman ang pagsasama nila ng kanyang kasintahan hanggang sa umabot ang ika-3 buwan ng kanilang relasyon. Nagising na lamang kasi si June na nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa kanyang kasintahan na si Elvis, na kung saan ang laman ng mensahe na ito ay ang paghingi ng tawad ng lalaki, na nagsasabi na hindi niya na kayang matiis pa ang kahihiyan na natatanggap niya bilang boyfriend ng babae. Pasensya ka na June pero hindi ko na to kayang gawin. Kailangan na nating magpatuloy ng magkahiwalay. Sana naiintindihan mo ko. Nang mabasa ni June ang buong mensahe ni Elvis, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ang nag-iisang tao kasi bukod sa kanyang mga magulang
na inaasahan niyang magmamahal sa kanya ng totoo, ngayon ay tuluyan na siyang iniwan, na para bang isang aso na lamang siya na walang ibang pupuntahan. Agad naman siyang tumakbo at pumunta sa classroom upang makausap ang lalaki. At dito ay nagsimula siyang magmakaawa na huwag siyang iwan. Pakiusap, Elvis. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat para mapanatili itong relasyon natin. Para mapanatili yung pagmamahal mo sa akin. Ngunit, sa halip na tanggapin muli siya ni Elvis, ay nagawa siyang itulak ng lalaki at binantaan pa siya nito na wag na siyang kokontakin. Ayaw na kitang makita, kaya pakiusap, wag mo na akong gambalain pa. Bago nga umalis, nagawa pa siyang asarin ng lalaki dahil sa napakalaki niyang balat sa kanyang noo. Pasensya ka na pero hindi ko alam kung bakit nabulag ako sa mukha mo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita yung kapangitan mo. Nang sabihin ito ni Elvis ay tila ba sinaksak siya ng ilang beses. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at ito na siguro ang pinakamalaking pagtataksil na pwede niyang maranasan sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay pinaglaruan lamang siya ng lalaki dahil sa kanyang kahinaan. Sobrang lala nito sa babae at ngayon ay naulit na naman ang mga nangyari sa nakaraan niya. Nagsimula niyang sisihin at sumpain ang kanyang sarili kung bakit pa ba siya nabuhay sa mundong ito at napunta na naman ang galit na iyon patungo sa kanyang nanay. Dahil sinisisi niya pa rin si Eve kung bakit siya pinanganak at kung bakit nagdarana siya ng ganitong sakit sa kanyang buhay. Sumapit ang linggo. Nagawang umuwi ni June sa kanilang bahay na kung saan pagkarating niya sa kanyang kwarto ay agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Laking gulat naman ni Eve sa kanyang nakikita. Kaya naman nagsimula nitong tanungin ang kanyang mga anak kung saan ito pupunta. Bakit bigla ka namang nag-iimpake, anak? Gusto mo na bang umalis? Saan ka pupunta? Magiging okay ka lang ba? Ngunit lahat ng mga katanungan ni Eve ay hindi na naman pinapansin ng kanyang anak. At nang palabas na sana ang dalagang si June, dala-dala ang kanyang mga gamit. Hinarang ni Eve ang kanyang daraanan habang pinipilit ang kanyang anak na sabihin kung saan ito pupunta. Nakipaghiwalay na sa akin si Elvis. Alam mo kung bakit? Siyempre, saan pa ba? Sa malaking balat ko dito sa muka. Hindi ko talaga matatakasan tong sumpa na to sa akin, no? Kaya paalisin mo na ako dito. Sakal na ako dito sa bahay na to. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Nakasama yung mga taong responsable sa sakit na nararamdaman ko. Kaya pakiusap, umalis ka sa daraanan ko. Bago pa ako makagawa ng mga bagay na sigurado akong pagsisisihan mo. Pananakot ni John habang sinusubukan niya na paalisin ang nanay niya sa kanyang daraanan. Sinubukan naman ni Eve na pagaanin ang kalooban ng kanyang anak habang patuloy itong hinaharangan. Sabi ko naman sa iyo, anak, makakahanap ka rin ng tamang lalaki para sa iyo. Hindi naman talaga karapat-dapat sa pagmamahal mo yang si Elvis. Hindi niya nakikita yung halaga mo. Kaya maging mabait ka naman sa mga taong totoong nagmamahal sa iyo. Sa mga taong katulad namin na totoong gusto kang makasama. Gusto kang mahalin. Tanggap ka namin, anak, kahit ano pang mangyari. Gayunpaman ay wala ng epekto ang mga salita na ito sa dalagang si June dahil buo na ang kanyang desisyon. At nang hindi pa nga rin umalis si Eve sa daraanan niya, naitulak na siya ni June bago tuluyang mabilis na lumabas ng bahay. Habang naiwan ang nanay niya sa bahay na punong-puno ng sakit habang umiiyak. Ginawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya para muling makita at malaman kung nasaan na ang kanyang anak at mapauwi ito sa kanilang bahay. Ngunit walang napuntahan ang kanyang paghahanap hanggang sa tuluyan na nga siyang sumuko. Nagdesisyon na lamang siya na hintayin na lamang ang pag-uwi ni June. Umaasa siya na magbabago pa ang isip nito at kusa na ring uuwi. Sa loob ng ilang mga taon, ginugugol ni Eve ang bawat mga araw habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang anak. Lahat ng mga sakit na nararamdaman niya ay ibinubuhos niya sa dibdib ng asawa niyang si Daniel sa pamamagitan ng kanyang pag-iyak, na kung saan kahit papaano ay dito siya nakakaramdam ng pagiging komportable at nakakakuha ng lakas. Pero ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso ay sobrang lala na nagdulot na nga ito para mamayat na ang babae. Pero sa kabutihang palad, lagi namang nandun ang kanyang asawa para pagaanin ang kanyang kalooban at palakasin siya. Lumipas pa ang maraming taon.
Tuluyan nang sumapit sa ika-60 taong gulang ang babaeng si Eve. Dito ay nagsimula na rin siyang mag-menopause. Pero kahit na matanda na siya, wala pa rin siyang naririnig na kahit na anumang balita tungkol sa kanyang anak na hindi na nga umuwi sa kanilang bahay. Ngunit ngayon nga ay meron na ring problema sa kalusugan ang asawa niyang si Daniel, na kung saan ay ilang taon na nga nitong nilalabanan ang kanyang high blood pressure. Pero matapos ang ika-60 kaarawan ni Eve, ilang mga buwan nang makalipas, tuluyang namatay si Daniel. Walang sapat na salita ang makakapagpaliwanag kung gaanong nadurog si Eve sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngayon ay wala na siyang malalapitan at makakasama. Matagal na siyang iniwan ng kanyang anak at ang susunod na tao sanang makakatulong sa kanya para kahit papaano ay mapagaan ang kalooban niya sa pag-alis ng kanyang anak ay wala na rin. Umiyak siya buong araw at gabi hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng enerhiya na magluksa pa. Lagi na lamang siyang umuupo ng mag-isa, kung saan iniisip niya kung bakit naging ganito kapait ang kanyang buhay. Ang kanyang durog na puso ay sobrang lala na wala na nga siyang naiisip na paraan para ito ay maghilom. Nanatili lamang ang ganitong pagdudusa ng babae sa loob ng 15 taon pa, hanggang sa bigla na lamang misteryosong maging buntis ang matandang si Eve. Nang mapansin nga ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang lumalaking tiyan, lahat sila ay hindi maitago ang pagkagulat. Naging paksa ng tsismis ang matanda sa kanilang komunidad. Pero kahit maging si Eve ay nagulat sa balitang buntis siya, nanatili pa rin naman siyang tahimik tungkol dito at ipinagpatuloy lamang ang kanyang pagbubuntis. 9 na buwan nang lumipas ay tuluyan na ngang pumutok ang kanyang palatubigan at isang lalaking kapitbahay niya nga ang gumawa ng aksyon para maisugod siya sa ospital. Naging matagumpay naman ang kanyang panganganak, ngunit nagkaroon naman siya ng iba't ibang mga komplikasyon dahil na rin sa kanyang edad na nagawa namang masolusyonan ng mga doktor. Kinikailangan niya nga ng ilang mga araw sa ospital para makapag-recover bago tuluyang makauwi sa kanyang bahay kasama ang kanyang bagong silang na anak. Sa ika-3 araw niya sa ospital, isang nurse ang lumapit sa kanya at binati siya. Ni minsan ay hindi pa nakikita ni Eve ang nurse na ito. Ngunit hindi niya na lang ito pinag-isipan ng kung ano paman, hanggang sa lapitan na siya ng mukha sa mukha ng babaeng nurse at nagtanong sa kanya. "Nakikilala mo ba ako?" Saad ng nurse sa kanya. Sobrang nagugulumihan na naman si Eve sa tanong na ito, habang iniiling niya ang kanyang ulo. "Alam ko na medyo matanda ka na ngayon pero malino pa sa memorya ko. Ikaw yung babaeng nagbigay ng egg cell para ma-preserve, hindi ba? Dito rin sa kaparehang ospital kung saan mo pinanganak yung panganay na anak mo." Nang sabihin nito ng nurse, doon na siya nakilala ni Eve. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsinungaling at sinabing hindi niya nakikilala ang nurse sa kanyang harapan. Hindi na nga nagpumilit pa ang nurse at umalis na lamang siya nang bigla siyang tawagin ni Eve at umamin na siya nga ang babae na iyon na nag-donate ng egg cell upang ma-preserve. Sa katunayan kasi niyan, baog ang lalaking si Daniel, ang asawa ni Eve. Ang balitang ito ay nagdulot para matakot silang mag-asawa noong mga pagkakataong iyon. Kaya naman nagdesisyon sila na gawin ang isang matapang na bagay. Pinagyayalo ni Eve ang sarili niyang mga egg cell para kung dumating man sa punto na gusto niya pang magkaroon ng isa pang anak, ay pwede niya pa rin naman itong magawa. At nang tumungtong na sa ika-74 na kaarawan ang malungkot na babaeng si Eve na wala nang kahit na sinong pamilya na pwede niyang makasama, bigla na lamang nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na magkaroon ng anak. Kaya naman napagdesisyonan niya na gamitin ang kanyang pinatigas na mga egg cell. Nagawa niyang puntahan ang kanyang fertility doctor at nagsagawa nga sila ng mga kinikailangan na procedure sa babae. Hindi naman sigurado ang matanda kung gagana ba ito. Pero laking gulat na lamang niya pati ang doktor nang makumpirma nila na nagbubuntis at nagdadalang tao na nga siya. Matapos niyang ibahagi ang kanyang istorya, tuluyang napaluha si Eve. Natatakot siya na baka ang maliit na natitirang oras na lamang niya sa mundong ito ay hindi na sapat para maalagaan niya pa ang kanyang bagong silang na anak. Gayunpaman, inabisuhan na lamang siya ng nurse na huwag masyadong isipin ang hinaharap at sa halip ay sulitin na lamang ni Eve ang bawat mga sandali. "Sigurado po ako, ma'am, na yung bagong silang niyong anak ang magbabalik sa nawawalang kasiyahan ninyo."
At tama nga ang nurse na ito. Unti-unting nawala ang sakit na matagal nang gumagambala kay Eve habang hawak-hawak niya ang kanyang sanggol na anak sa ospital. Makalipas ang ilan pang mga araw ay tuluyan nang na-discharge si Eve. Nang pauwi siya sa bahay ay isang nakakagulat na bisita ang tumambad sa kanya. Nakita niya kasing merong kung sinong tao na naghihintay sa kanya sa may pinto at hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay ang kanyang anak na si Jun, ang pinakamamahal niyang anak. Biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mata at mabilis naman siyang nilapitan ni Jun. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang nanay at nagsimulang magmakaawa dito. Pasensya ka na mama. Sana mapatawad mo pa ako. Inamin ni Jun na isa siyang walang kwentang anak noong pagkabata niya pa lamang. Sobra siyang na-spoiled at sarili niya lamang ang kanyang iniisip na umabot na nga sa punto na nawalan siya ng utang na loob na hindi niya na nga napapansin ang pagmamahal na iginugugol ng mga magulang niya sa kanya. Kahit ngayon lang ma, gusto kong makabawi sa'yo. Marami akong natutunan simula yung umalis ako sa poder ninyo. At yung mga bagay na yon, natutunan ko sa pinakamasakit na paraan. Pero hindi ako nagsisisi. Dahil ngayon, alam ko na kung gaano ko kayo kamahal. Matapos kasing lumayas ni Jun sa kanilang bahay, naging napakahirap ng buhay para sa kanya. Makalipas ang ilang mga panahon, napagtanto niya na ang mga taong totoong nagmamahal sa kanya ay yun pa yung mga taong iniwan niya. Kaya naman, umaasa siya na kahit papaano ay makakabawi pa siya at may pagkakataon pa sana siyang ayusin ang kanyang buhay. Sa tabi naman ni Jun ay kasama niya ang isang 8 taong gulang na batang babae. Hindi na nga kinakailangan pa ni Eve ng eksplenasyon tungkol sa batang ito. Agad niyang naramdaman na ang bata ay ang kanyang apo. Ang batang ito ay nagngangalang Ivy at katulad ng nanay niya, mayroon din itong napakalaking balat. Ngunit hindi katulad ng nanay niya, ang kanyang balat ay nakalagay sa kanyang leeg. Habang patuloy pa rin sa pag-iyak ang babaeng si Jun, nilapitan naman siya ng kanyang batang anak na babae upang yakapin siya at punasan ang mga luha sa kanyang muka. Sabay yakap dito. Okay na po yan mama. Nakauwi na po tayo. Di ba po sabi niyo pag nakarating po tayo dito magiging maayos na po ang lahat? Saad ng batang babae. At agad naman siyang hinalikan ng babaeng si Jun. Sobrang kinamanghaan naman ng matandang si Eve ang naging relasyon ng kanyang anak at ng kanyang apo. Dahil ngayon ay nagawa nga ng kanyang anak na si Jun ang isang bagay na pinaniniwalaan nito na hindi niya magagawa dati. Sabi ko naman sa iyo anak, hindi ka naiiba sa kanila. Pwede ka ring maging isang mabuting nanay at alam kong mapagtatanto mo rin yun. Masaya ako kasi nakapagpalaki kami ng asawa kong si Daniel ng isang matapang at mabuting nanay na katulad mo. Matapos itong sabihin ni Eve, ay agad siyang nilapitan ni Jun upang bigyan ng isang napakainit na yakap. Opo mama, ginawa ko po ang mga bagay na dapat gawin ng isang mabuting nanay, katulad po ng ginawa niyo sa akin. Emosyonal na saad ng babae. At nang makita naman ni Jun ang nakababatang kapatid niya na buhat-buhat ng nanay niyang si Eve, patuloy pang lumakas ang kanyang pagluha. Pinangako ni Jun sa kanyang sarili at sa kanyang nanay na papalakihin niya ang batang ito na nagngangalang Star na para bang kanyang anak, hindi lamang kapatid. Gagawin niya ito sa mga panahon na hindi nakakayanin ni Eve ang mag-alaga pa ng bata. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.